Pagbabalik naman ng Oplan Tokhang, isa na sa mga tututukan po ang rehabilitasyon ng mga nauna ng sumuko. Kabilang dyan ang mga livelihood program tulad na lamang ng paggawa ng mga imahe ng santo sa Quezon City. Balitang hatid ni Dano Tingkungko. Dieciocho anyos lang daw noon si Alexis. Hindi niya tunay na pangalan nang makatikim daw siya ng shabu. Sa loob ng halos 2 dekada, pinangunahan ng shabu ang kanyang buhay. Ngayong 38 na siya at sa seryosong kampanya ng gobyerno kontra droga, alam niyang panahon na para tuluyang tumigil. Anong nagtulak sa'yo para tumigil? Matibay kasi ang presidente natin ngayon. Walang criminal record si Alexis at sa tulong ng livelihood program ng San Isidro Labrador Parish sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City para sa mga tulad niyang drug surrenderer, masasabi raw niyang nagbagong buhay na siya. Sa programang ito, gumagawa sila ng mga imahe ng santo. Kung wala ito, yan, yung ginagawa mo ngayon, ito. Nasa bisyo pa rin ako. Agosto pa raw nagsimula ang livelihood program na ito nang dumagsa sa simbahan ng mga naunang sumuko sa Oplan Tokhang. Nagsusurrender sa barangay, tapos yung iba naman, may mga threats sa buhay nila, dito nag-sanctuary. Sa programang ito ng simbahan, libre ang pagkain at tuluyan kung may banta sa buhay, sabay komisyon hanggang 1,000 piso kada linggo. Pero higit dito para sa keeper ng programa na si Ronnie na dati rin gumagamit umano ng droga, ang tulay sa pagsisisi at pagbabago. Habang gumagawa ka, nagninilay-nilay ka. Naalala ko yung mga sinayang kong mga panahon na ilang taon akong nagwaldas ng panahon ko, ng pera ko. At dito ko nakita yung totoong pagsisisi ko, gano'n. Sa revisited Oplan Tokhang, magiging prioridad daw ang pagkumusta sa mga unang sumuko. Tututukan daw ang mga livelihood at wellness program para sa mga drug surrenderer. Susundan ang modelo ng Region 6 at Region 10 na sa loob ng kampo at may nakalaang espasyo para sa mga wellness center na DOH at LGU ang mamamahala. Kaiba sa mga tradisyonal na rehabilitation center na malayo ang drug surrenderer sa pamilya. Pwedeng umuwi sa pamilya gabi-gabi ang nasa ilalim ng programa. Cost will be less. You're not detaching the surrenderers from the family kasi halimbawa you bring them to Nueva Ecija, wala yung support of the family. Hindi katulad nung nakakauwi sila sa pamilya, nakikita rin yung progreso. So yun yung advantage. Yung pamilya, nakikita nila kung nagbabago. Dano Tingkungko, GMA News.